The views and opinions expressed by the hosts and guests do not state or reflect those of the movement. Sa history, marami ang nalilito kung ano ba ang tunay, ano ba ang kwento. Pakinggan natin ang mga dalubhasa. Intindihin ang kasalukuyan sa pag-aaral ng nakaraan. Tayo na't makilahok sa ating talakayan. Ito ang Historyl, ang katotohanan sa ating kasaysayan at lipunan. Good evening to our listeners! Welcome na naman po sa isang episode ng Historyl, ang katotohanan sa ating kasaysayan at lipunan. Ako po muli ang inyong host, si John Kevin Samson, at syempre kasama po natin si Sir Jamaico Ignacio. Sir! Hello, Kevin! Alam mo, Kevin, excited ako sa ating episode para sa araw na to. Mukhang magiging malaman. Ito magiging discussion natin mamaya-maya. Kaya super duper exciting para sa akin itong podcast episode natin para sa araw na to. Very excited din ako sa ating episode. Actually, prior to this episode, meron nga akong naisip na baka pwede rin natin mapag-usapan in our future episode. Kasi last week, I think, or March 25 something, napirmahan pala ni President Duterte ang isang batas na naghahati sa 2nd Legislative District ng Rizal into 3 new districts. No? So, marami itong mga pwedeng implikasyon na dahil nahati itong distritong to, at ito yung mag-take effect sa 2022 sa election. So, yung mga botante, no, yung mga leaders, so magkakaroon ng mga, I think, tama ba ako correct me if I'm wrong, Jamaico, no? Nagkakaroon ng mga bagong konsihal yan, di ba? Kasi, syempre, per district, may mga councilors and then may mga congressman. Tama ba ako? Tama ka. Ang tawag doon ay gerrymandering. Nagtatatag ka ng iba't ibang mga bagong distrito para mag-accommodate ng mga bagong politiko. Oh, di ba? So, yun nga eh. So, yun, marami siyang mga implications for the next elections and preparations. Kasi syempre, for the first time siguro, mag-e-elect ka ng bagong mga representatives ng 3rd district, ng 4th district, di ba? At syempre, nung dating 2nd district. Actually, itong paghahati ng 2nd district ng Rizal, naalala ko lang, no, na nung nakaraan, nagkaroon nga ng plebisito tungkol sa Palawan. At siguro magandang introduction na rin yun para sa ating topic. So para lamang sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, noong April 2019, pinirmahan ng Pangulong Duterte ang batas na maghahati sa Palawan sa 3 probinsya. Ito ay ang Palawan del Norte, Palawan Oriental at Palawan del Sur. Ito ay isinulong dahil sa paniniwala ng iilang mga opisyales na sa laki ng Palawan na mayroong 1,700,000 hectares, mas madaling mapapamahalaan ang probinsya kung ito ay hatiin. Mas mapapalaki din nito ang budget from 3 billion pesos to 6 billion na nakalaan para sa probinsya dahil mabibigyan ng tig 2 billion ang kada bagong probinsya. Subalit may mga iilan din na tumutol dito sapagkat sa kanilang pananaw, kahit malaki nga ang lalawigan, hindi naman ito lahat ay pamumunuan. Karamihan dito ay mga puno at halaman, mga bundok at mga katubigan. Sa pananaw ng iba, hindi kailangan ng Palawan ang mas maraming mga kapitolyo, bagkus mas kailangan nila ng mas epektibong pamamahala. Nito lamang Marso ay nagkaroon ng plebisito at pinagbotohan ng mga Palawenyo kung sila ay pabor o tutol dito. At noong 12 ng Marso, lumabas na ang pulso ng mga Palawenyo at hindi sila pabor sa paghahati ng Palawan sa 3 magkakahiwalay na probinsya. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin nito sa ating mga kapatid na Palawenyo? At paano ito makaaapekto sa ating lahat bilang mga Pilipino? Upang lalo pa nating mapag-usapan at maintindihan ang ating topic sa araw na ito,
tutulungan po tayo sa talakayan ng ating bisita. Ang ating bisita po ay isang guro ng mahigit 34 na taon. Grabe, napakatagal na pa, 34 years. 9 na taon mula sa isang pribadong paaralan sa Quezon City, 17 taon sa Ateneo Grade School bilang guro ng Filipino at Araling Panlipunan, at mula 2013 hanggang sa kasalukuyan, siya ay guro ng Filipino sa Ateneo Junior High School. Nag-aral, lumaki at simulang nahubog sa lalawigan ng Palawan. Kaya masasabing lehitimong taga Palawan. Isang ama na may 3 supling at may asawa. Mga kaibigan, walang iba kundi si Ginoong Ariel Tamayo. Sir, good evening! Ayan. Magandang gabi na ba? Magandang gabi sa inyong lahat, no? Sir Michael Ignacio at saka Sir John Kevin Samson. Unang-una, siguro nais kong pasalamatan sa pagkakataong ito na makasama ko kayo at siguro makapagbahagi na rin ng aking kaunting nalalaman at opinyon tungkol dito sa nangyaring katatapos lamang na plebisito sa Palawan. Sa katunayan, nung ako ay inyong inibitahan, hindi ako kaagad ng dalawang isip. Unang-una dahil ako ay pabor din, no, sa advokasiyang ito na inyong gustong mangyari, no, sa nalalapit na panahon. At higit sa lahat, makasabi ko nga akma rin dahil sabi ko nga lihitimo akong taga Palawan. Ayan. So, maraming salamat din po, sir, no? Salamat din. Masayang-masaya rin kami na ikaw ay naririto sa aming programa. Actually, yung bilis nyo nag-reply eh. Kaya parang sabi ko, uy, yun, so okay na to. Sealed the deal na tayo sa Biyernes, no? Ay, yun nga, natapat lang na sabi ko nga, ang biro ko pa doon, mabuti na lang nung natanggap kong liham mo, naka-open ang email ko. Kung hindi hindi na ito nangyari. Sige. Sige salamat po. din, wali. Okay. Salamat. So, yun nga, no? Alam na natin, sir, na hindi. No ang boto ng ating mga kapatid sa Palawan na hindi sila pabor, sila ay tutol sa paghahati ng Palawan sa 3 probinsya. Pero gawa tayo nung alternative na senaryo, no? Kung sakaling nahati ang Palawan sa 3 probinsya, ano ang siguro yung mga magagandang maidudulot nito? At syempre yung mga hindi magandang maidudulot nito sa ekonomiya, pamahalaan at turismo ng Palawan. Wow. Masyadong malawak, no, yung tanong, pero sisikapin natin, no. Siguro bilang panimula banggitin ko na kaagad na kung ang pagbabatayan ay yung opinion ko mismo, yung bias ko, no. Paumanhin. Talagang sa tingin ko walang magandang maidudulot, no. But for the purpose of fairness, no, and objectivity, nakatulad din ang sinasabi ng mga proponents, no, dito sa gustong mahati ang Palawan sa 3 probinsya, objectively may punto rin naman talaga na pwede rin naman talagang mangyari at nirerespeto ko 'yon, no. Halimbawa, kanina medyo nabanggit na yung mga proponent dito ay sinasabi nila na pagdating sa ekonomiya, di umano mas mabilis lalago. Pwede mangyari 'yon, no? Hindi ko kinokontra 'yon, no? Yung delivery of services, sinasabi nila mabilis. May lohiko rin naman doon dahil siyempre pag nahati yan, liliit yung sakop ng bawat na mga opisyal na kinaukulan. So imbis na from north to south, ang haba nun. Nakita naman nyo kung alam natin yung ating geografiya. Mahaba yun, no? So pwede yun. Talagang mangyari, bibilis, no, yung delivery of services, no? Okay, tapos sa makatuwid, yung bilis ng pag-ikot ng mga produkto at baka sakaling magmura pa dahil nga naman yung transporting of goods mas magiging efficient, no, dahil yung distance nga malapit, no, dahil maliliit nga ang sakop. Now, pagdating naman sa pamahalaan, yun,
posible rin naman talaga dahil mas kaunti na yung sakop mo, mas matututukan mo yung mga tao. That's a very legitimate reason, no, na pwedeng mangyari, no? Mas makikilala mo, mas malalaman mo yung mga namumuno sa iyo at yung mga nasasakupan nyo. So again, delivery, hindi lang delivery of basic services, kundi yung pagtugon sa pangangailangan ng mga nasasakupan. Turismo, hindi ko alam talaga kung paano sa turismo, kung paano makakatulong. Pero siguro kung pwede natin talagang pag-isipan, baka nga mas madali sila makadevelop o mas ma-motivate yung mga tao doon na i-develop yung mga tourist spots na pwede nilang may potential na may develop. Kasi andun na yung yung owning, no. Atin na to sa atin na to, tayo na lang makikinabang dito. Hindi katulad na ang laki-laki pa, no. Pero yun na nga, saganang akin, pwede ko itong mapabulaanan, no? Kasi sabi ko nga, ang aking opinion, ng aking bias ay hindi talaga ako sang-ayon na hatiin. Dahil kung ang sinasabi nila, yung mga nabanggit, at kahit kanina sa introduction ni Sir Kevin, nabanggit na yun ang kanilang pinagbabatayan. Kaya gusto nila na mahati. Okay. Now, gusto ko lang banggitin na in terms of economy, kahit naman hindi atiin yan, kahit naman nasa kasalukuyang setup tayo, nasa leadership din talaga yan, no? Sa mga taong magpapatupad diyan. Halimbawa, yung sinasabi sa ekonomiya, yung dadagdag yung kaban, yung pera. Oo, pero isipin mo, pag dumagdag yung kaban o pera ng probinsya at nahati sa tatlo yan, gagastos yan. Magsisimula ka yan sa physical. Magpapatayo yan ng kapitolyo, magpapatayo ng mga bagong opisina, at higit sa lahat, yung susweldohan mong mga tao, dadagdag yan. So sabihin na nating makatatanggap ng mas maraming budget mula sa national government, pero at the start ay baka break even lang. O pag minalas-malas pa, baka kulang pa. Nagkautang pa. So, nag-effort ka pa, nagtrabaho ka pa, no? Pagdating naman sa pamahalaan, yan yung malaking issue dyan. Hindi lang na magdadagdag ng pasusweldohin yan, hindi lang magdadagdag ng magtatrabaho doon. Delikado dito, yung kung sino-sino yung papasok dyan. Actually, imbis na yung mga tao makapag-focus na doon sa probinsya, magkakahati-hati pa yan, no? Kasi bubuo pa sila ng panibagong kampanya, panibagong taong papasok doon. At ang malungkot pa, baka mamaya yung papasok doon hindi pa taga roon, hindi pa local people, no? Sa katunayan, meron ng mga nangyayari na mga may pumuporma mula rin sa mga mayayamang politiko mula sa Maynila. At yung totoo naman, kung sino mga may pera doon, kung sino mga may kapangyarihan doon, siya na rin ang pupwesto doon, sino lang ipoporma doon. Alam naman natin kung gaano kalaki ang budget para ikaw ay tumakbo. No? Now, pagdating sa turismo, hindi ako naniniwala dyan. Dahil titignan natin, ang Palawan talaga sumisikat lang ng gusto yan dahil sa beach, yung mga dalampasigan. Dahil paikot yan na isang isla, talagang ang pinagkakita lang sa turismo yan ay yung dalampasigan, mga beach na yan na madidevelop. Of course, nandyan yung subterranean, yung underground river. Yes. Pero sa Puerto Princesa ang nakakasakop doon. So, kumbaga sa parang mutan academic na pag-usapan yan para sa probinsya ng Palawan. So, kahit naman hindi hatiin, no, kahit naman hindi hatiin ang probinsya, makikinabang yan lahat sa mga dalampasigan. Sa ngayon, ang pinakasikat dyan yung El Nido at saka Coron. So kung anong kinikita yan, papasok din yan doon. No? At lahat ng mga pumupuntang turista, dumadaan yan sa Puerto Princesa, yung iba direkta doon. Pero may kamahalan kasi yung eroplano direct from Manila to Coron or to El Nido. So ang pinaka-practical pa rin, dumaan ka sa Puerto Princesa, then by bus doon sa El Nido. Ngayon, sinasabi nila, kapag nahati yan,
didirekta na silang pupunta doon, lilipat na sila doon. Mumura raw. Hindi. Kailangan lang bumilis ang biyahe doon. Ayusin lang kung sino ang namumuno, DPWH, ayusin lang yung highway. Walang traffic doon. Ako mismo magsasabi doon, yung biyahe mo mula airport dito, tsaka sa atin, kumpara doon Puerto Princesa to El Nido, baka mas mabilis pa. Dahil mabilis ang biyahe doon. At yung tama na banggit na kanina, ang mga proponents sinasabi nila na kailangan hatiin kasi napakalawak ng probinsya. Sabi kung alam nila yung geografiya nila, nakapakalawak pero hindi sa tao. Buong probinsya na kinukumpara nila sa mas malaki pa sa Batangas, mas malaki pa sa Laguna. Pero alam ba ninyo kung anong population ng Batangas, Laguna kumpara sa Palawan? Buong probinsya, ang populasyon niya, wala pang kalahating milyon. I tell you, no? Wala pang kalahating milyon. So, kumbaga sa anong pamumunuan mong tao doon? Tama, no? Na kailangan mo ng maraming mga opisyalis. Baka ang ratio, mas marami pang opisyalis, mas marami pa yung staff doon sa mga pamumunuan mo. Totoo. Katulad na ito, mababanggit ko na, yung hometown kong Araceli. Araceli, Palawan is an island municipality. Kung titignan po ninyo ito sa mapa, ang pinakapangalan ng mapa ay Dumaran Island. In that Dumaran Island, 2 munisipyo ang nandyan. Kami sa bandang north at sa bandang south ng naturang island, yung municipality of Dumaran. Imagine, umalis ako ng Araceli nung nag-college na ako. Barely 5,000 lang ang population doon. Ngayon, ang population doon ay nasa 14,000 pa rin lang after more than 20 years. So, ibig ko sabihin, pag natuloy yung nangyari na ang Araceli ay isa sa mga bayan na sasakop ng Palawan Oriental, ang liit-liit nun, no? So, yun ang sinasabi na para mas madaling mapumunuan, hindi kailangan para sa akin. Kahit sa present setup, enough ang mga opisyalis kung pagbubutihin nila ang kanilang trabaho. Kasi ang ratio ng dami ng tao doon ay sapat yun, kakayanin talaga nila kung pagbubutihin. So wag mong ikukumpara doon sa, kasi ang laki-laki ng Palawan ay kung yung ibang probinsya hindi nahati, yung Palawan kailangang hatiin kasi ang laki-laki. So hindi po pwede yon para sa akin. Kaya hindi talaga ako pumapabor simulat sa poll. Based na rin sa experience ko nung nandun pa ako at sa aking nasasaliksik na rin at sa sitwasyon na nangyayari sa Palawan, gusto ko pa rin na manatili yung setup doon, the whole Palawan pa rin ang mangyari. Kasi isa pa, hahatiin mo pa, iilan na nga lang sila doon, hati-hati mo. Pagserbisyuhan mo na lang ng maayos, palagay ko mas masasapat pa yung pondo at yung resources ng naturang probinsya. Tama yun, no? Kasi baka nga dumating pa sa point na yung isang gobernador, sabihin natin yung gobernador ng Palawan del Sur, mas marami pa siyang pinamumuno ang mga crocodiles kesa sa mga tao. Kung crocodile lang, tama ka dyan. Tama ka dyan. Kung sikat na sikat pa naman yung crocodile doon sa puerto. Tama po, di ba? Mga crocodile, mga tamilo. May crocodile farm kung gusto niyang pamunuan yung mga crocodile, I know a place here in Quezon City na maraming crocodiles. Ang buhaya. Mga buhaya. Yung mga nature park, yun yung mga gusto kong tukuyin. No? So, sa ating mga listeners, kung may iba kayong naisip na lugar sa Quezon City na maraming crocodiles, pakisabi na lang sa amin. No? And, yun nga. Sir Jan, Kevin, no, nabanggit mo yung mga major parks o pasyalan sa Palawan. Actually, ang mga major lang doon na talagang pinupuntahan yun na nga, yung sa subterranean, sa Puerto Princesa, El Nido, Coron. Meron dito sa Quezon, Municipality of Quezon, yung Tabon Cave, no? Now, isabi ko nga, in terms of turismo, alam mo, kahit doon sa Nara, ako mismo, mayroong isang magandang falls doon. Pero alam mo, hindi na ma-maximize siya in terms of tourism. Kasi nga, hindi rin naman masyadong binibigang pansin yung road network, no? Yung
alam mo, hindi masyadong dinidevelop, no? So kung yan ba naman ay paglalaanan ng pondo yan, bibigyang pansin yan, na ma-develop yan, mas lalong makaka-attract yan ng turista, no? So, imbis na yung isipin paghati-hatian ninyo, dadami pa yung tao, mas focus yung mga namumuno, mas matitignan ng gusto yung mga tourist spots na nandiyan at maasikaso kaysa paghahati-hatiin pa yan. Tsaka yan nga po. And tama kayo, no? Yung mga pagkahinati mo ng probinsya, yung mga gagastusin mo sa pagpapatayo ng mga bagong munisipyo, sa pagpapatayo ng mga bagong parang yung tahanan ng gobernador. And actually, yung pagpapasweldo sa mga bagong government officials, actually governors pa lang, magkano ang sweldo ng governors per month? Ni-research ko, no, ang salary grade nila ay level 30, 196,000 per month. Grabe. So, imagine niyo, 3 gobernador yon. At hindi lang gobernador ang mamumuno. May vice governor pa. May vice governor. Yung provincial board members. No? Diba? So talagang, so yung sinasabi nilang additional na budget, baka nga kulang pa yon. And hindi naman yan sa dami ng resources eh. It's kung paano mo pinamamahalaan yung iyong resources, no? Kung paano mo ito ginagamit ayon sa nararapat, no? Yung tao talaga, no? Yung tao talaga. Ito, example sa Araceli, yung hometown ko. Nung umalis ako doon, mind you walang kuryente doon. Walang kuryente doon. Tapos the last time na napasyalan ko yon, mayroon ng kuryente 12 hours lang. 12 hours lang. After 2 to 3 years lang na huling nakabalik ako doon, nabalitaan ko 24 hours na ang kuryente. At ngayon, never heard yan yung bayan namin yun. Kasi Farflang Island Municipality yun. Talagang parang 4th class, 3rd class municipalities kasi nga napaka-kaunti lang ito. Pero in terms of tourism, talagang masasabi natin yung mga dalampasigan doon, yung beach talaga doon, grabe talaga. Nakikita ko na sa Facebook. So, ibig sabihin, may initiative yung mga tao doon na kung gugustuhin, kaya. Again, babalik ako doon sa pinupunto ko na hindi sa dami, no? Hindi sa dami ng mamumuno eh. Kasi sa initiative, sa galing, sa dedikasyon ng mga mamumuno kung gusto yung mapaunlad ang isang bayan. At sa ngayon, ang setup ng Palawan, kung yung dami ng namumuno doon ay may malasakit, mahusay at talagang dedicated sila sa kanilang trabaho, sapat. Kasi ikaw nagsasabi, sino bang pinamumunuan mo? Tao rin naman, tao. Hindi naman yung mga crocodile o yung mga lupa, no? Hindi naman mga tamilok eh, di ba? Sino bang nagko-control, sino bang nakakasira o nakakapagpabuti sa napakalawak na lupain ng Palawan? Marami pang bakanting mga lupa doon. Di ba yung mga tao rin na nag-aasikaso nito? And it will start from their leaders all the way down. Kung magandang nakikita nila sa kanilang pinuno, it's more on quality than quantity na ang pinag-uusapan natin dito. Tama po yun. No? And personally, I've been to Palawan. Sa Puerto Princesa lang naman. Pero napakagandang paraiso talaga namang it's very refreshing. No? Talagang it's beautiful. And Puerto Princesa lang yun. No? Halos highly urbanized na. So what more yung mga medyo kung tawagin nga nila yung mga virgin beaches. Yes. Diba? Talagang virgin talaga. Masa-certify ko yan. Yung sa mga island municipalities, untouched talaga na hindi na pupuntahan ng tao na halos hindi pa talaga na i-explore yan. Kaya talagang napakagandang and napakaganda ng mga punto pang ating pinag-uusapan. Pero yun nga, balikan natin yung ating yung mga opinion ng mga tao tungkol sa ating plebisito. Ano ba yung iba't ibang naging saloobin tungkol sa naganap na plebisito? So, kung sino-sino ba yung mga masasaya? And I think naman, generally, yung mga Palawenyo, masasaya dahil silang nag-decide eh.
Sila ang bumoto na no, we don't want it, we don't like it, no? At sino-sino siguro yung mga nadismaya sa resulta nito? Ayan. Alam nyo, ako, nandito na ako sa Manila, no? Pero yung mga naging kaklase ko, nung elementary pa ako, salamat sa social media at salamat natuto na rin ako ng social media. Meron kaming contact, no? At sa katunayan, yung mga nakaupo ngayon doon ng mga opisyalis doon sa bayan ko, no, sa Araceli, simula mayor hanggang yung sangguniang bayan, no, yung kanilang municipal councilor at saka mga naging kaklase ko. Ibig sabihin, yung nakapwesto ngayon doon kaklase ko, no. So, yung iba naman family friend namin. So sa ganang akin, nakakakuha talaga ako ng kanila mga saloobin doon, no? Whether in favor or against, ang importante na pag-uusapan namin yan at na nire-respeto namin yan, no? Pero ito yung lumabas na mga saloobin na sa mga nakausap ko. Yung ibang mga kaklase ko nandito rin sa Manila, may contact din kami, no? Pero lumabas sa aming mga may komunikasyon pa. Ganon din ang lumabas yung aming saloobin na talagang ayaw naming mahati sa 3 probinsya ang Palawan. Una, tinaguri ang last frontier yan eh. Pag yan nahati-hati, kung yun nga lamang na kayo lang ang mga official doon, kung minsan hindi pa hindi pa nagkakasundo. Pag nahati-hatian, ano nang mangyayari sa identity ng Palawan as last frontier? Asan doon? Alam nga namang yung Palawan del Norte, Palawan del Sur, kami na ang last frontier. O yung Palawan Oriental, kami na last. Wala, mawawala yon, mababaliwala yon, no? So, isa sa mga lumabas to sa kanilang mga agam-agam o sa kanilang saloobin na inilabas, ill timing, no? Parang okay, nandoon na yung batas ay nagawa yata yan bago yung pandemya. Pero ibig sabihin, bakit kailangan pang ipilit mo na kaagad na hatiin yan sa ganung panahon natin ngayon? So isa lumabas yan, parang hindi napapanahon. Pangalawang lumabas ay self-serving. Sinasabi nila na wala, pakanalang yan ng mga politiko na nandoon. No? Yung congressman ng Palawan, kamag-anak ng gobernador ng Palawan. At alam naman natin, lahat ng mga bagay niyan, dito niluluto sa Maynila yan, no? Basta kung ano sinabi ng congressman doon, hindi naman niya nakausap lahat-lahat ng mga tao doon. Kakaunti na ngayon tao doon, hindi naman niya lahat nakakausap yon. Kasi nga, sasabihin nga, kasi napakalawak ng lugar. Pero hinihain dito, naging batas, walang konsultasyon doon. So kaya sabi nila, wala, sila lang ang may gusto niyan. Kung sakasakali, sila lang ang makikinabang dyan. Yung mga locals will be displaced. Malaking chance yan yung mga locals na di-displaced. Bakit? Sa gitna pa lang ng plebisito, hindi pa nga nangyayari, hindi pa nagdidesisyon, hindi pa nagsasalita yung mga Palawenyo. May mga pumuporma ng mga politikong mayayaman mula sa Maynila that they want to run, no? As if not governor, at least vice governor. Gusto nilang tumakbo alinman doon sa probinsya na mahahati, either in Oriental, either in Norte or South. So wala. Yung mga locals doon, napakasimple lang naman ang mga pamumuhay nila doon. So kung sakasakaling imbis na sarili nilang mga mamumuno doon ay galing talaga sa kanila, baka hindi pa. Pinakahalimbawa yung Nara Palawan, ha. Ang Nara Palawan, ang mayor nila ay katutubo, no? Isa local doon. Pero nanalo. Oo, nanalo pero ano rin yun eh. Hindi ko alam na lumabas sa balita yun na intriga rin yung parang kinasuhan yata yun, no, na suspinde, no? May ganong scenario. Nara Palawan is one of the biggest towns, no, in terms of population and even siguro in area in Palawan, no?
Pero ang kanilang naging mayor doon, no? Hindi ko alam kung siya pa rin yung kami. Basta naging mayor one time doon, tinalo niya yung Trapos, traditional politician na nandoon doon. So, mga tao talaga yun, nakakakilala sa kanya yung bumoto, no? At isa pang agam-agam o kanilang saloobin na lumabas doon, no, nagkakaroon ng plebisito na magiging takot sila doon sa takot sila doon sa nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Alam naman natin, yung kabilang side ng Palawan, West Philippine Sea na yun, no? Opo. The other side is Sulu Sea, no? At ito ay lumabas din doon sa isa sa mga binanggit yata ng isa sa mga senador natin, no, na kapag nahati yan, yung inaasahan lang ng depensa ng Palawan, more so the Philippines in that area, Westcom, yung Western Command, na nakabatay pa sa Puerto Princesa. Yung other area, ano ba naman yung other area ng Palawan? Yung mga maliliit na mga Coast Guard, may isa pang naval station doon sa right facing the West Philippine Sea, no? Malapit yata doon sa may San Vicente, no? Pero ano ba naman 'yon? Hahatiin mo pa. So pag hinati mo pa 'yon, ano na yung self-defense ng Palawan del Sur? Ano na yung self-defense ng Palawan del Norte at saka yung Palawan Oriental? Gano'n na nga kahina yung kanilang depensa doon. Hati-hatiin mo pa yan, edi wala na. Mas madali nang makuha, no? I mean, let's face it. Halimbawa, ang pinasok nila yung Palawan del Sur, makikialam ba yan yung Palawan del Norte? Mo sila yung nandun doon. Pero if it is the whole Palawan, kung ano man ang mangyari doon, apektado lahat, magdadamayan lahat yan. And again, hindi nila sasabihin na hindi kayang pamunuan. Again, tao nga ang pinamumunuan. Wala pang kalahating milyon ang population ng the entire province of Palawan na sinasabi nilang napakalaki ng area, which is totoo rin naman. Iko-compare mo sa Batangas, Laguna, ilan ang populasyon ng Batangas, Laguna na ang area ay mas maliit na sa Palawan. So yun ang kanilang mga saloobin, no, na Tapos siyempre obviously na sino yung mga talunan, yun ang mga nalungkot ngayon. Sino yung mga masasaya? Natural, the people of Palawan. At kami rin mismo dito sa Maynila na taga Palawan, naging masaya rin kami. Bago tayo mag-break, magtanong ko lang, sir, nabanggit niyo yung Last Frontier. Nung nagpunta ako dyan sa Palawan noong 2016, naalala ko yung tour guide namin, binabanggit niya yung Last Frontier. Nakalimutan ko lang, bakit tinawag nga ulit na Last Frontier ang Palawan? Kasi, unang-una, nasabi natin, no, umikot ka ng buong Pilipinas, maraming magaganda talaga tayo, maraming magagandang tanawin, no. Pero ito, sad to say, marami doon sa sinabi natin from Luzon to Mindanao, exploited na yan. Ibig sabihin, narating na talaga ng mga tao, no. So, gamit na kung baga. Gasgas na pinupuntahan yung ng mga tao, no? So yung Palawan, unang-una kasi, ito yung lugar na barko lang tsaka eroplano para makapunta ka doon, no? Hindi katulad, walang roro doon eh. Sabi ko nga, ako lang, kung pwede lang makarating ang kotse doon, kahit linggo-linggo, uwi ako doon eh. But hindi, kasi walang roro doon, no? So, barko lang at eroplano ang pwede. So, ibig sabihin, hindi talaga masyadong napupunta ng tao. Plus the fact, kaunti nga ang tao, marami pang virgin forest doon, na unti-unti na rin nasisira. At yun nga, lalong-lalo na yung mga dalampasigan, yung dagat talaga. Doon lang sa hometown namin sa Araceli, sabi ko nga doon, yung nakikita natin sa sine na yung Finding Nemo, literally, ganunin mo yung kamay mo, sa dagat ha, hindi ka nagsuswimming, hindi ka nag-scuba diving, nakatuntong ka lang, hanggang tuhod lang yung lalim ng dagat. Ganunin mo, andyan na si Finding Nemo. May mga ganun pa kami mga isla doon na hanap mo na, no? Oo. Hindi mo nasusuungin yung buong karagatan. Oo. Kaya nga sabi nga namin, pag yan hinati-hati pa yung tatlo, papasukan ng mga malalaking negosyante diyan ng mga wala na, masasalaula talaga yan.
unless na lang yung mga leader na papasok diyan kung sakasakali, talagang dedicated, hindi nga lang self-serving, no. Maano ko lang yung analogiyang ito kasi dugtong ko lang, no. Sa Sagada, kung mapapansin niyo pag pupunta tayo ng Sagada, ano napapansin niyo? Ang kalsada 'di ba, rough road. Parang mud road pa nga, sir. Yan. Nasa Luzon yan. Sinong maniniwala na hindi kayang ipasemento yan? Sinong maniniwala na hindi pwedeng ayusin yung road na yan na kayang mas mabilis ang biyahe? But when we talk to the local people there, simple ang sagot nila. Bakit ganun? Talaga raw ino-oppose nila na yung mga tao ay yung kalsada ay ayusin talaga. Kasi the moment na ayos na yan, darami masyado ang turista na hindi na makakaya yung population. At alam naman natin, katulad ng nangyari sa Boracay, overpopulation masisira. So they would rather have it that way para ang mga tao, hindi basta-bastang gano'n na lang na anytime pupunta ron at dadami. At pangalawa, para mapangalagaan nila yung local people doon na pag dumating doon, at least mapipilitan kang matulog doon, mag-overnight, kahit paano kikita yung mga ordinaryong mga tao doon. So, parang isipin mo, parang selfish naman, pero hindi. It's more on the environment. So, kaya ganun din siguro kaya last frontier pa rin ang Palawan kasi hindi pa masyadong napupuntahan ng mga tao. At talagang sa totoo lang, yung land area, yung dami ng tao, sobra pa kahit talaga maghabulan ka maghapon doon sa lawak ng area, enough talaga doon yung space. Kaya nga, of course, hindi naman tayo kaya nga tingnan nyo, kumpara mo yung COVID cases doon, much lesser than in the highly populated places. Paano kayo magkakahawaan doon? Doon kahit i-require mo doon tigsa 10 kilometro kayo, pwede. Kahit hindi lang 6 na metro, no? Of course, exaggeration yun. No? So in other words, lahat ng natural resources na doon pa, marine and marine life at saka yung sa gubat, name it, nandun. Walang lindol doon, hindi masyadong dinadaanan masyado ng bagyo. Tama yun. Yun. Unless na lang sa West Philippine Sea, pag hindi pa ayos yung problema dyan, baka wala na rin kaming isda doon. Yun lang ang nakakalungkot doon. Pero tama yun. Actually, nabanggit na nga rin ng tour guide namin yun na hindi lumilindol doon, hindi binabagyo doon. At kaya parang may mystical protection pa nga yun nung nandun ako, inimagine ko, sabi ko parang may binanggit sila na parang legend kaya hindi yun nangyayari doon. Pero those are good things, and even if it's legend, I'm sure merong reflection yan ng katotohanan kung bakit hindi bumabagyo, bakit hindi lumilindol doon. And tama, no? It's the population is so few that it's really about leadership. And speaking of that, no, marami pa tayong mga pag-uusapan mamaya. Pagpupunta muna tayo sa ating break para sa konting paalala. Magbabalik ang Historyal, ang katotohanan sa ating kasaysayan at lipunan. And welcome back sa ating Historyal, ang katotohanan sa ating kasaysayan at lipunan. Muli kasama po natin si Ginoong Ariel Tamayo at ating pinag-uusapan yung naganap na plebisito sa Palawan noong nakaraang buwan. Napag-usapan na natin, babalikan lang naman natin, napag-usapan na natin, no? Gumawa tayo ng alternatibong realidad kung saan ano ang maidudulot kung sakaling nahati ang probinsya, ang Palawan sa 3 probinsya. At napag-usapan din natin kung ano ang saloobin ng mga tumutol dito at kung ano ang naging reaksyon ng mga
hindi at o ng mga pabor dito. Siguro sa ngayon, Sir Ariel, matatanong lang natin, no, napag-usapan na natin yung kung paano kaya ang mangyayari kung ito ay naaprobahan, no? At yung saloobin ng mga tao, particularly yung mga kapatid nating taga Palawan. Siguro ngayon gusto nating malaman, no, sa iyong palagay, ano kaya yung magiging epekto ng plebisito nung naging resulta ng plebisito na ito sa hinaharap, hindi lamang para sa Palawan, kundi pati na rin para sa buong Pilipinas. Okay. Siguro simulan ko doon sa una, naging epekto nito, kahit pansamantala man lang, alam natin ang katotohanan na nagdulot ito ng division o pagkakahati-hati. Talagang nangyari ito na sa pamilya man, sa magkakaibigan man, o yung mga tao mismo, no? Whether nakatira sila sa Palawan o yung iba sa Manila, talagang nagkaroon ng diskusyon at pagkakahati-hati dito. Subalit, ito ay pansamantala rin lang naman. Kasi ang maganda siguro dito, nung magdesisyon ang mga Palawenyo na doon mismo, registered voter sila, dahil sila lang talagang pwede magdesisyon. Kahit kami dito, na panig o hindi, makakapagbigay lang kami ng opinyon, ng payo, no? Pero matapos ang nangyari nga, na nagdulot ng pansamantalang pagkakahati-hati, nung magdesisyon na yung mga Palawenyo, sa tingin ko naman ay unti-unti nang humihilom ito. At unti-unti nang natatanggap ng mga tao. Sa katunayan, hindi pa nga tapos ang bilangan mismong kanilang gobernador. In fairness, no? Mismo yung kanilang gobernador ay nag-concede na. At sa tingin ko maganda yon, no? Kasi kung minsan may kultura tayo dito sa mga may kultura tayo dito na tuwing eleksyon, kahit malinaw na pagkatalo, kung minsan hindi pa rin talaga tinatanggap. So yun naman ang medyo nagustuhan ko, no, sa aming gobernador sa Palawan, yung nag-concede siya kaagad nung malaman na niya talagang overwhelming kung anong desisyon ng mga Palawenyo. Now, sa hinaharap naman, ano ba yung resulta? Dahil ito na nga yung resulta ng plebisito, tingin ko nakikita ko ito na sa positibong aspekto, kapupulutan talaga ito ng aral. Na sa susunod siguro, pag maggagawa ng mga ganitong major changes o major issues, na kung saan ang apektado ay yung mismong mamamayan, wag sana maging ura-uradas na gawin ito at higit sa lahat magkaroon talaga ng konsultasyon. So ito yung nakikita kong epekto ng resulta, isa sa mga epekto ng resulta ng plebisito. At ngayon pa lang, no, naririnig o nababasa natin sa social media na gawing ehemplo, gawing halimbawa yung ginawa ng mga Palawenyo. Ngayon, malapit na naman yung national election natin sa 2022 nga, no? Andyan na naman yung agam-agam na dayaan, nandyan na naman yung agam-agam how reliable yung automation, no? Ayun, kahit biro man lang, pero there is a grain of truth to it na sabi ko, bakit hindi natin gayahin yung mga Palawenyo na magdesisyon sila at mind you, mano-mano ang ginawa ng pagdangbutuhan doon. Hindi automation ang ginawa doon, pero successful ito. So, yung siguro nakikita kong epekto nito ay yung kapulutan ito ng aral at yung pagkakataon na maging mature na ang bawat isa sa atin. Maliit lang ang bayan ang lalawigan ng Palawan at simple lang ang buhay ng mga tao doon. Bagamat mayroon na ring sariling state university yung naturang lalawigan, pero alam natin na ang sentro ng edukasyon ay dito pa rin sa Kamaynilaan. Ang sentro ng kapangyarihan ay dito pa rin sa Kamaynilaan. Pero sa kabila noon, sa pamamagitan ng plebisitong ito, na ipakita ng mga Palawenyo na kaya nilang magdesisyon sa sarili nila kung ano ang sa tingin lang makabubuti sa probinsya. So, at panguli, manatili itong batayan ng pagninilayan, no? Reflect on this. Kasi
siguro panahon na rin para mabanggit ko sa inyo dahil doon ako lumaki para baka hindi niyo alam, no? 3 plebisito na